bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng complainants. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakubra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi pa ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi pa ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana, kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Motu proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa Fesco Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Co at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, no, based to the evidence na hawak namin, kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, kanilang contractors ang... Kahit sabihin na natin na ibang contractor po na sa kanila, naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa ano, silang nag-insert niyan. Silang kontraktor, sila din ang supplier. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 3